doon po sa binabanggit nyo na dapat talaga dito yung access, no, sa mga dokumento. Kasi doon pa lang po, Mayor, madali mo nang ma-establish yung overpricing, di ba? Opo. And then, pati din ho, yung kaninyo, kung sino ba talaga dito ang mga pumirma sa kontrata, etc. etc. Sa ganun pong usapin, ang may access talaga ngayon dyan, tanggapan ng presidente, kasi presidente siya. Opo. Pero kapag po may mag-iimbestigang iba, gagaya po ng sinasabi na third party, kumbaga meron pong independent body, sa inyo pong palagay, kung sa inyo, ito ho ha, kung sa inyo po ipagkakatiwala ang investigasyon, paano po ang magagawa nyo para po mapagtagumpayan itong sinasabi nyo na mas malalimang investigasyon and at the end of the day, talaga pong lalabas sa lungga ang mga totoong mastermind dito? Unang-una ho, Sir Ted, kailangan ho may subpoena power para makompel mo yung mga iba't ibang ahensya na magsabit ng dokumento. Kasi mag-umpisa ho yan natin sa dokumento. And at the same time, mag-i-interview po kayo dyan. So you have to, kailangan ho talaga i-reduce yan into writing. Kasi doon ho lahat mag-umpisa eh. Mm-mm. Kailangan ho establish nyo lahat yung mga leads. And at the same time, photographs. Patapos, kailangan meron ho talagang actual inspection, technical. Magdadala ho kayo ng mga engineers, third-party engineers, para ho talaga magme-measure, i-determine talaga nila kung compliant pa sila dun sa program of work. Talagang maghuhukay-huya kasi karamihan ng kalokohan sa ilalim ng lupa, sa ilalim ng tubig. Opo. So, Mayor, libo-libo po ito na mga projects, no? Hindi lang flood control, no? Libo-libo po itong proyektong ito. Sa ngayon ho, ano ang, bagamat tinatangkilik natin ang mga pangako ng Presidente, no? Ang kanyang paunang report, no? Yung mga leads na binabanggit niya. Kung ikaw mismo sa Presidente, gaano kahirap ito na gusto mong paglalahad ng katotohanan, gaano kahirap ito na mapanagot talaga yung mga may gawa nitong pagnanakaw na to? Opo, nag-freeze tayo dito sa ating linya. Opo. Ito ho, atin lang konsultahin itong si Mayor kasi nga hindi ho naman matatawaran din yung kanyang background, no? Sa CIDG. Opo, naging happy siya nito. Pati nga yung Mama Sapano incident, mga kapatid, kahit na alam nyo, ini-impluensyahan nga po ng mismong Pangulo ng Pilipinas yung kanyang resulta ng investigasyon, hindi siya nagpa-impluensya. And then yung binabagit niyang NIA investigation, ito rin po yung mga proyekto ho ng NIA dati na talaga ho namang, halos ghost na nga eh. Puro lang koleksyon yung ginagawa ng kontratista. Wala na hong naihahatid na proyekto. Okay na ba tayo? Kahit lang siguro sa telepono kung sakasakali na may problema tayo sa internet connection sa StreamYard. Alright? Alas 8:40, girl, maganda ka lang sa iyong mga ilang pang katanungan because definitely, opo, kami po'y magtatanong pa rin at magtatanong dito nga sa hirap na haharapin po ng sino mang mag-iimbestiga dito. Wag na lang ho siguro nga yung sabi nga mismo, in fairness kay Congressman Sandro Marcos, ano sabi niya? Sabi niya, hindi daw talaga dapat Congress ang mag-imbestiga nito. Agree daw siya na dapat independent body. Tama. Correct. Lahat naman tayo, I think, yun. Parang halimbawa, kung pulis ang sangkot, alam naman pulis din ang mag-iimbestiga. Meron naman silang sarili nila, no? Doon sa, hindi, tsaka yung kanilang internal affairs. Oo, internal affairs. Opo. Kasi nga, ito, balikan natin si Mayor Magalong. So Mayor, doon po tayo sa katanungan. Bagamat ang presidente po, mayroon pa siyang confidential fund, ano? At meron siyang lahat ng resources. Pero kahit na po presidente, gaano kahirap ito na pag-iimbestiga? Libo-libo itong proyektong ito, Mayor. Alam niyo, Sir, napakalakas po ng presidente. No? Kung ako nga may kinausap akong kontraktor, naglahad na kagad sa akin kung ano yung paano yung sharing. Ano pa kaya kung yung presidente, kung gusto niya magkaroon ng quick win, kausapin niya lang, ipatawag niya yung top 15. No? Mag-usap-usap nga tayo, ano ba talaga ang totoo rito. Magsabi kayo ng katotohanan dito at titingnan namin kung paano namin kayo matulungan. Immediately po, magsasalita po yung mga yan, Sir Ted. Pero ang pinaka-challenging po yan is, are they willing to translate their testimonies into affidavit or written testimony? Kasi syempre,
Anong assurance mo na pagkatapos ng administrasyon, mabubuhay ka ba, baka patayin ka? Ganun ho yan.